yung mga, ang Galilee, ang Capernaum kasi, ay nasa tabi ng daanan na ang tawag ay Via Maris. Okay, ang Via Maris, ang ibig sabihin niyan ay way of the sea. Kaya Via ay way, yung Maris ay of the sea. Kaya kung pangalan mo ay Stella Maris, may Stella Maris ba yan? Star of the sea. Yan yung ibig sabihin niya. Kaya Stella ay star. Ay, Stella, no? Kaya stellar eh. Okay? Stella, yung Maris ay of the sea. So, papunta sa dagat, sa sea. Now, itong si Capernaum, nasa tabi highway siya, parang kumbaga, MacArthur Highway, tapos yung mga barangay na nandun, yung Lourdes, ganyan, tatamaan niya, Anupol, yun yung Capernaum, nandoon sa highway mismo. At pag highway yan, daanan yan ng iba't ibang mga ngalakal. Okay? Ang highway na ito, Via Maris, ay ginawa ng mga Romans para magkaroon sila ng access from Egypt hanggang sa Babylon. Okay? Access sa kalakal, pero ito na rin ay yung ginagawang daanan ng mga dignitaries. Ano ba? Daanan ng hari, ganyan. So, dahil ang Capernaum ay malapit dyan, nandiyan sa Capernaum ang pinakamalaking garrison. At least nandiyan yung garrison ng mga Roman soldiers. At syempre, kung nasaan yung mga sundalo, alam mo na kung anong meron din sa lugar na yun. Parang panahon noon ng buhay na buhay ang Clark Air Base, ang Subic, di ba? Anong meron sa mga palibot yun? Yung mga red district, mga walking street, mga ganyan. So, ganyan ang Capernaum. Malaki ang population dahil pinaghalo siya ng mga Hudyo at saka ng mga Gentil. Sila ay nasa kadiliman, hindi dahil sa walang ilaw doon. Hindi, may ilaw din. Nasa kadiliman sila kasi napakalayo nila sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay nandoon ang templo. Kaya doon sagana sa spiritual na bagay kasi nandoon yung mga rabbis, nandoon yung mga high priest, dito sa Capernaum, wala, kailangan muna nilang pumunta doon. So, yung namumuhay sa darkness, ibig sabihin ay malayo sila sa mga spiritual na bagay, namumuhay sila sa kasalanan, nandiyan yung iba't ibang uri ng mga entertainment para entertain yung mga biyahero ng mga Gentil at saka yung mga pamumuhay ng mga Gentil. Kitang-kita din ng mga Hudyo. Kaya they are living in darkness. Namumuhay sa kawalan ng impormasyon, kawalan ng guidance spiritual. Pero dumating ang Panginoong Jesus. Kaya na-fulfill yung Isaiah, nagkaroon ng liwanag. Ang Panginoong Jesus ang liwanag nila. Magkakaroon ngayon doon ng pangangaral sa salita ng Diyos, magkakaroon ngayon ng pangangaral patungkol sa mabuting balita sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus na ipagpapatuloy yan ng mga tatawagin ng alagad. Okay? Yan yung Capernaum. Okay, and then balikan natin verse 12. Ito na kasi ang magsisilbing daan para sa need ng discipleship. Kaya yung number 1 na slide natin dyan is there is a need for discipleship. Bakit? Yung word na dinakip dyan, si John the Baptist dinakip. Bakit muna, no? Bakit dinakip si John the Baptist? Pag sinabi mong dinakip, ibig sabihin hinuli at ipinakulong. So si Herod the Great, meron siyang 3 anak. Yan ay si Archelaus, Antipas, at saka si Philip. Si Archelaus, si Herod the Great, yung pinamumunuhan niya ay hinati sa 3. Yung kay Archelaus binigay yung Judea, Samaria, at saka Idumea. Okay? And then si Herod Antipas,
So, binigay sa kanya ang Galilea at Perea. So, sakop niya sila ang mga alagad at ang Panginoong Yesus. Sakop niya ang Nazareth at saka ang Capernaum. Si Herod Philip naman ay doon sa northeastern part ng paghahari ni Herod. Kasama dyan ang Iturea at saka Trachonitis. Now, si Philip, Herod Philip, ang asawa niya ay ang pangalan niya ay Herodias. Herodias, at siguro napakaganda ni Herodias dahil nagustuhan din siya ni Herod Antipas. Take note si Herod Philip at saka si Antipas ay magkapatid yan. Ngayon, nagustuhan din ni Herod Antipas si Herodias, kaya ngayon, kinakasama niya ngayon si Herodias. At least, dalawang hari ang kasama ni Herodias. Okay. So, ngayon, dahil nasa Galilea, si Antipas, Herod Antipas, pinagsabihan siya ngayon ni John the Baptist. Kung sabi ni John the Baptist, walang hari-hari sa akin. Nagkakasala ka ng adultery dahil kinakasama mo yung asawa ng kapatid mo. So nagalit si Herodias, nagalit din si Herod. Although si Herod Antipas ayaw niyang saktan si Herod the Great dahil nga sa kinukonsider na siyang propeta. Pero dahil sa impluensya ni Herodias, ipinakulong ngayon si John the Baptist. So, naikulong siya ngayon. Now, anong ibig sabihin ng naikulong? Ano ba ang main na calling ng ating ni John the Baptist? Ang main na calling ni John the Baptist ay para i-prepare, i-ready ang mga tao para sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, para sa pagdating ng Messiah. Okay? I-ready ang mga tao para pag nailantad na kung sino yung Messiah, handa na sila na sumunod sa Kanya. Nagawa niya yun, di po ba? Nangyari yun, prepare niya ang way para sa Messiah, pero meron pa siyang secondary na ministry, although connected din sa kanyang first primary ministry, pero itong secondary ministry niya is to preach the gospel. At ang mensahe nga niya is repent, for the kingdom of God is at hand. Nangangaral siya ng pagsisisi, ng repentance sa mga tao. Ngayon, naikulong siya, hindi niya magampanan yun, bagay na yun. Dahil nasa likod siya ng mga rehas, hindi siya makalabas at mangaral ng magsisi na kayo sapagkat the kingdom of God is at hand. So therefore, kung nangyari yung bagay na yun, oo nga pala nga. So, anyway, nandito na tayo. Ito yung need for discipleship. Dahil nangyari yung bagay na pinakulong si John the Baptist, ibig sabihin ba, titigil na ang pangangaral ng salita ng Diyos dahil naikulong siya? Dahil naikulong siya? Of course, hindi. Dahil hindi hayaan ng Panginoon. Bakit? Ito naman ngayon, yung time na kung saan nagkaroon na ng public ministry ang ating Panginoon Jesus. Yung lumabas na siya. Bakit dati ba? Para maunawaan natin ito. Kasi ang sabi dito is from Nazareth, verse 13, iniwan niya ang Nazareth, pumunta sa Capernaum. Andali, di ba katataos lang ito ng temptation? Pagtukso? Nasaan ang temptation? Nangyari? Sa wilderness ng Judea. Nasaan ang Judea? Ang Judea ay nasa southernmost part ng Israel. So, Judea, bago ka makarating sa Galilee, ay Samaria muna and then Galilee. Ang Nazareth at saka Capernaum nandun sa Galilee. So, kumbaga sa Pilipinas, manggagaling siya sa Mindanao, papunta sa Luzon. Lalaktawan niya yung Visayas.
So, bakit dito? Nazaret na kagad. So, merong nangyari na hindi sinulat dito. Tama? Merong nangyari. At yan ay titingnan natin. At least masisilip natin yung tinatawag na harmony of the Gospels. Para maunawaan natin lang to na yung harmony of the Gospels, ito yung pagkatugma-tugma ng mga events ng apat na ebanghelyo. Sino yung apat na ebanghelyo? Matthew, Mark, Luke, at saka John. Okay. Let's lipat na sa harmony of the Gospels. Susunod yata dito. Yan. So, yung temptation, kung mapapansin mo, o kung mapapansin nyo po, ay nakarecord yan sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11, nakarecord din sa Mark chapter 1, verse 12 to 13, and sa Luke chapter 4, verse 1 to 13. Okay? So, nangyari ang temptation. And then, after ng temptation, makikita natin sa John na ang Panginoong Jesus, di ba nung sinabi doon sa baptism ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 1, ang sinabi ni John the Baptist, the next day ng baptism, yung araw ng baptism, and then kinabukasan ng baptism, pagdating ulit ang Panginoon Jesus, ang sabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So narinig ito nung dalawang alagad ni John the Baptist. Yung isang alagad ay si Andrew at yung isa ay hindi pinangalanan. Okay? The other disciple ang ginamit lang niya. Pero alam natin, si John the Beloved yon. Okay, si John the Beloved. So si Andrew at saka si John, sumunod ngayon sa ating Panginoong Jesus at ang sabi nila, Panginoon, saan ka ba nakatira? So sabi ng Panginoon Jesus, sama kayo para makita niyo. Yun si Andrew at saka si John. So after that, si Andrew, so nakita nila kung saan nakatira ang Panginoong Jesus. Si Andrew, pinuntahan niya ang kanyang kapatid si Peter. Sabi niya, Peter, natagpuan na namin yung Messiah. And then, ito naman si Andrew, pinuntahan niya si Philip. Sa John chapter 1, verse 43, si Philip naman, pinuntahan niya si Nathanael. Nakikita niyo yung sequence ng pagtawag sa mga disciples. Si Nathanael na, sabi niya, meron pang maganda sa Nazaret. Okay. So, and then later on, kasi nakilala nila ang Messiah, itong si Andrew, James, si John, saka Simon Peter, Philip, at saka si Nathanael, pumunta ngayon ang Panginoon Jesus sa Cana of Galilee, chapter 2. Dito nangyari yung pinakaunang miracle. At ano yung pinakaunang miracle? Ano na kasi yun? He turned the water into wine. Open the eyes of the blind. Hindi pala, kanta pala yun. Okay, pero yung pinakaunang miracle is yung ginawa niyang alak, yung tubig. At nangyari yan dun sa Cana of Galilee. So, kita nyo yung after yung water baptism ng ating Panginoong Jesus, so sumunod sa kanya si Andrew, si John the Beloved, tinawag niya Andrew si Simon Peter, si Andrew, tinawag niya si Philip, pinunta niya si Nathanael, and then pumunta sa Cana of Galilee ang Panginoon Jesus doon, gumawa ng himala yung tubig into wine. Pero ang lahat ng ito, private pa, hindi pa public. Kasi ang Panginoon Jesus, sinabi niya kay Mary, hindi ko pa oras, sabi niya kay Mary nung time na yan. Ito ay mga private pa lang. Although may mga sumusunod-sunod na sa kanya, followers. Okay. So after that, pista ng Passover, pumunta sila sa templo sa Jerusalem. At ito yung nangyaring unang paglilinis sa templo. Kasi may pangalawang paglilinis sa templo. Ito yung unang paglilinis sa templo na mababasa sa John chapter 2, verse 12 to 25. Nilinis ang Panginoon sa templo. And